Pero ito po talagang ibig sabihin diyan, talagang napakawalang hiya po talaga ng mga taong ito. Hmm, 'Pag ginawa niyo 'yan, talagang mga walang hiya kayong kakapal niyo. hmm. Mahiya kayo sa mga tao na umaasa na magkaroon na ng reforma at dito sa bansa natin through another election. Buti nga hindi revolusyon eleksyon. Tapos ngayon, ang senaryo gusto nyo para walang eleksyon, sinasabi ko, ito ang paniwala ko kaya naniniwala ang mga tao. Pero sa kakapalan ng mukha nyo, Hmm. gusto nyo pa, kayo mag-extend kayo ng term ninyo at si Bongbong mag-extend din ng term. Usually, pag nag-amendment ka sa term, hindi yan nag-a-apply sa incumbent. Hmm. O, sino magdebate sa akin na may president kayo na pag nagpalit ng term nag-a-apply sa incumbent? Kaya yun napakakapal ng mga mukha nyo. Kung itutuloy nyo yan, talagang protesta ng tao ang aabutin nyo dyan araw-araw. Kaya naman naging controversial itong mga sinabi ni Mr. Lito Banayo Dahil naniniwala ang tao na Possible. capable kayo na gawin yan sa taong bayan. So, hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yun dahil sa matagal ang pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman Lito, na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo magandang ideya yung mag-Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At Sabayon? paano Oh, ho nangyari yeah. yung usapan let, na yun? let me tell you the story there, no? Yun. Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yun, ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. Pero Brad ko sa pero, Sigma. oo, sa Sigmaro, oo. No? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kaprobinsya mo. No? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino. Oh, no? my friend. So, yung mga yan ang nag-aano dyan. No? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap ng kung ano-anong topics from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun Hindi siya pasulput-sulput siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary Dong. of the Senate, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or
3 each, magiging 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Eh hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw ni sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So, 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So, I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos, may sinabi pa siya na si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting, the age qualification for president to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, sa age, biniro daw niya ng ganon. So, yun ang napag-usapan. At wala naman akong, doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one aspect, one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin si Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, naka-meeting ko, si Speaker Boji tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan. At so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon eh. 10, including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, incumbent to, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting,
bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? I mean, we asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi Oo, kung minsan yeah. nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, you know, bakit? hindi niya diba? sinabing Bakit wag niyo oo. ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo, atin-atin lang ito. Yeah. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So, I thought, naniwala ako na gusto niyang ipalabas. Correct. Kaya lang, parang intentional leak. No? So, ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya, that's all. Kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ang source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi correct. lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako doon sa sinabi niyang 50 years old itataas ang voting, ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit 50 years old? Baka meron siyang information na ganon. So, nag-Google ngayon ako nung 1973 Constitution nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he was short from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election, first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya, November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court. And so he was allowed to be proclaimed as senator. So, kitang-kita mo, si Presidente Marcos, talagang para sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpa-qualify si Ninoy. Oo, correct. No? So baka ako doon nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know. No? Kung ano. Pero I also talked to some congressmen, hindi ko nababanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila. Oo, inamin na pala. Kung pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they themselves said. At saka, Chelito, naniniwala kasi yung mga tao because the distrust rating of BBM is very low. And his trust approval rating is also down under. Naniniwala sila na capable ito si BBM Gang na para walang eleksyon dahil wala naman siyang kandidato na pwedeng manalo. Na siguruhin nila na mapalitan ng konstitusyon para wala ng eleksyon. Pero ito po talaga ang ibig sabihin dyan, talaga napakawalang hiya po talaga ng mga taong ito.
Pag ginawa nyo yan, talagang mga walang iya kayong kakapal nyo. Mahiya kayo sa mga tao na umaasa na magkaroon na ng reforma at dito sa bansa natin through another election. Buti nga hindi revolusyon election. Tapos ngayon, ang senaryo gusto nyo, para walang eleksyon, sinasabi ko, ito ang paniwala ko kaya naniniwala ang mga tao. Pero sa kakapalan ng mukha nyo, gusto nyo pa, kayo mag-i-extend kayo ng term ninyo. At si Bongbong, mag-i-extend din ng term. Usually, pag nag-amendment ka sa term, hindi yan nag-a-apply sa incumbent. O, kung sino magdebate sa akin na may president kayo na pag nagpalit ng term, nag-a-apply sa incumbent, kaya yun napakakapal ng mga mukha nyo. Kung itutuloy nyo yan, talagang protesta ng tao ang aabutin nyo dyan araw-araw. Kaya naman naging controversial itong mga sinabi ni Mr. Lito Banayo Dahil naniniwala ang tao na capable kayo na gawin yan sa taong bayan. Commissioner. Kaya, hindi yan haka-haka dahil inamin na nila, di ba? Inamin na nila Commissioner na Bing, pinag-usapan. Commissioner Bing, ako, since ang sinabi, term extension lang ng senador at ng congressman, hindi ko sinama yung presidente. Ngayon, tumawag uli sa akin si Senator Amy dahil sinabi niya na nagpe-prepare siya ng video presentation. Humingi siya ng permiso, pwede bang gamitin ko yung excerpts nung iyong interviews? Sabi ko, of course, public knowledge naman yan, kako. Tapos tinanong ko siya. This was about 5 days before Monday. Last week, mga Thursday ata yun or Wednesday. Sabi niya, magpi-privilege siya. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit po sinabing pati presidente term extension? Wala naman ako sinabing ganon. Ang sagot niya, ikaw naman Lito. Sabi niya, ikaw naman Lito. Para ka naman bagito dito. Sabi niya, meron ba naman mag-extend ng amiendahan din na yung constitution. I-extend yung senador, i-extend yung congressman. Maniniwala ka ba hindi pa nila isasali yung presidente? Correct, So yun yung dahilan kung bakit siguro sinabi niya yung presidente rin. At ang kanyang